Nagulat ang lahat nang sabihin ni Mr. Yamato na iminumungkahi niyang tanggalin si President Ozhima sa posisyon. Samantala, sinuntok naman ng lalaki si Kentaro sa loob pa rin ng opisina at naupo doon habang hinihintay umano ng mga iyon na matapos ang pagpupulong ng executive board. Kinwestiyon naman ang chairman sa biglaan nitong pagpapatalsak sa presidente, pero para dito ay hindi niya kailangang magpaliwanag. Tumayo ang chairman at sinabing naniniwala siya na iyon ay kumakatawan sa pangkalahatang nais ng lahat ng nagtatrabaho doon, bagay na ikinagulat ni Ozhima. Maya-maya pa ay bumangon si Kentaro at hinamon ang dalawa na sa rooftop sila magtuos nang sa gayon ay walang mapinsala sa loob ng opisina. Kasabay niyo ng paghahaman din ng presidente na magkaroon sila ng botohan kung sino sa kanilang dalawa ng chairman ang dapat mapatalsik, kaya tumayo si Nitani upang pamunuan ang botohan. Kasabay niyo ng kaguluhan sa General Affairs Department dahil ang mga lalaking kalaban pala ni Kentaro ay ang mga representative ni Mr. Mita Zenkichi, na kilala bilang isang taong may mataas na posisyon at tagapag-ayos sa kumpanya. Tumindi ang tensyon sa conference room nang ibigay ni Kaminaga sa chairman ang kanyang boto, at sinabing handa siyang kalabanan ang presidente para protektahan iyon. Mula kay Kaminaga ay isa-isa na ring nagtayuan ang iba pang mga executive director, bagay na ikinagalit ni Ozhima kaya pinagbantaan nito ang mga iyon. Para kay Kaminaga ay doon lang naman magaling si Ozhima, ang manakot upang makontrol ang mga tauhan. Samantala, mapapansin na may hinihintay si Arai sa labas ng opisina, at nang makuha nito ang mga dokumento ay agad itong umalis. Habang sa tagal naman na sinubukan ni Ishikawa na malaman ang tamang password, sa wakas ay nakuha niya rin iyon kaya agad itong tumakbo pabalik sa kumpanya para ibalita sa tatlo na nanalo sila. Habang patuloy ang pakikipaglaban ni Kentaro sa rooftop ay sabay na dumating sina Ishikawa at Arai sa kumpanya at napagdesisyonang pumunta sila sa conference room dala ang mga impormasyon. Dahil halos lahat ay bumoto na para sa chairman ay lumabas na si Ozhima sa silid kaya nakasalubong ang mga ito ng dalawa. Agad silang tumakbo papunta sa chairman upang ibigay ang ebidensya, ngunit sa halip ay pinunit iyon ni Kaminaga at sinabing hindi nila iyon dapat ginagawa bilang mga miyembro ng kumpanya. Ipinakita ni Kaminaga ang parehong kopya at doon nalaman ng mga ito na alam pala iyon ng lahat. Gayunpaman, natuwa ang mga ito nang malaman na napatalsik na ang presidente sa kumpanya. Samantala, wala pa ring tigil si Kentaro sa pakikipaglaban hanggang sa maya-maya pa ay mawalan na ng malay ang kalaban niya. Dahil doon ay binuhat na ito ng kasamahan nito at sinabing maraming tao ang magdurusa dahil doon. Hinayaan muna ni Maeda si Kentaro pero nag-aalala si Tanaka para doon dahil alam nito na maaaring mapatalsik si Kentaro sa kumpanya. Nang sumunod na araw ay tumawag si Mr. Mita kay Mr. Yamato upang makipagkita, at hiniling nito na isama si Kentaro kaya agad iyon ipinatawag ng chairman. Bago umalis ay nakiusap muna si Kentaro kay Kazu na iimpake ang kanyang mga kagamitan, at saka nagpasalamat sa lahat ng naroon na animoy nagpapaalam. Maya-maya pa ay dumating na sila ng chairman sa lugar ni Mr. Mita ng mas maaga ng 30 minuto kaysa sa itinakdang oras, ngunit nalaman nila na nauna pa rin pala sa kanila si Mr. Mita. Nang makapasok sa silid ay agad na humingi ng paumanhin ang chairman dahil napaghintay nila ito. Gayunpaman, direkta itong nagtanong kay Kentaro kung anong dahilan at binasag ni Kentaro ang panganang anak nito. Walang pag-aatubiling sumagot si Kentaro at sinabing iyon ay dahil nasample niya ang isang babae na sakay sa kotse niyon, ngunit sa halip na ipagtanggol ay mas inalala pa niyon ang bumanggang sasakyan. Sunod na itinanong ni Mr. Mita ang tungkol sa kanyang mga taga-sunod na muntik nang mapatay ni Kentaro. Sinabi ni Kentaro na hindi niya gusto ang mga taong mataas ang tingin sa sarili kahit paanong posisyon ng mga iyon sa buhay. Dahil doon ay sunod na tinanong ni Mr. Mita si Mr. Yamato kung anong gagawin nito kay Kentaro. Magalang na sumagot si Mr. Yamato at sinabing bago sila pumunta doon ay pinaalalahanan niya si Kentaro na magsabi lang ng pawang katotohanan. Dagdag pa nito na empleyado niya si Kentaro kaya kung kailangan yon ang tulong niya, ano pa man ang maging resulta ay sabay nila iyong haharapin. Dahil doon ay pinagsabihan ni Mr. Mita si Kentaro na paano na lang kung mawala ang lahat sa chairman na halos anak na ang turing sa kanya, dahil lang sa katigasan ng ulo niya. Hindi agad nakapagsalita si Kentaro at saka yumuko at humingi ng paumanhin sa chairman. Gayunpaman, humanga pa rin si Mr. Mita sa pagiging matapat ni Kentaro at pinatawad na ito. Pagkatapos ay nag-uusap ang dalawa ni Mr. Yamato tungkol sa negosyo at hiniling ni Mr. Mita na maisailalim si Kentaro sa pangangalaga niya upang maturuan o mano ito. Ipinaubaya ni Mr. Yamato kay Kentaro ang pagdedesisyon, ngunit tumanggi si Kentaro. Nang mga sumunod na araw ay ipinasyal ni Kentaro ang kanyang anak sa bayan, at doon ay nakita nila si Kaminaga na nagtitinda ng mga halaman dahil nagretiro na ito sa kumpanya.
Samantala, natuwa naman ang mga empleyado para kay Ishikawa bilang ito na ang pinuno ng personnel department, habang si Kentaro naman ay napalipat na sa sales department. Sa huling araw ng kanilang training ay binigyan sila ng pagkakataong magtanong o humiling ng kahit na ano at sinamantala naman ni Kentaro ang pagkakataon. Tumayo si Kentaro at sinabing nais niyang dumalo sa board meeting sapagkat nais niyang gugulin ang kanyang buhay sa pagsali sa Yamato Construction, bagay na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos yun ay dumiretso na pauwi si Kentaro at nakasabay niya si Mizuki sa paghihintay sa tren. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa trabaho hanggang sa makasakay na sila. Dahil sa sobrang siksikan ay sinamantala ng isang lalaki ang pagkakataon na mamboso sa babaeng nasa harapan. Lakas loob na gumanti ang babae kaya sinampal nito si Kentaro sa pag-aakalang iyon ang namboboso sa kanya. Nagtaka si Kentaro at ipinakitang may bitbit na pasalubong ang dalawa niyang kamay, bagay na ikinagulat ng babae at saka agad na humingi ng paumanhin. Naintindihan ni Kentaro ang babae at sinabing tutulungan niya ito na malaman kung sino ang nambabastos dito, kaya naman nang makababa sila ay hinawakan ni Kentaro ang tatlong lalaki na nasa likod ng babae. Walang umaamin sa tatlo kaya nagsalita ang babae na mapapatunayan niya kung sino ang salarin sa pamamagitan ng pagpapakita ng kamay ng mga ito. Naramdaman niyang may suot na singsing ang humawak sa katawan niya, kaya naman hindi na nakatanggi pa ang isang lalaki at tumakbo na agad palayo hanggang sa mabitawan pa nito ang dalang malita. Hinabol iyon ni Kentaro, ngunit sa labas ng terminal ay agad yung sumakay sa taxi kaya nang hiram pa si Kentaro ng motorsiklo. Sa paghabol ni Kentaro ay hindi na nito pinansin ang stoplight at wala pa siyang suot na helmet kaya naman hinabol siya ng mga pulis hanggang sa makarating sila sa harap ng bahay ng lalaki. Dahil sa nangyari ay nalugmok at umiyak na lang ang lalaki dahil sa pagsisisi sa kanyang ginawa, lalo na at maaari siyang mawala ng trabaho. Sinalubong ito ng kanyang mag-ina na nagtataka kung ano ang nangyayari. Biglang iniabot ni Kentaro ang malita ng lalaki at wala nang iba pang sinabi. Dahil may mabuting ginawa naman si Kentaro ay hindi na ito hinuli ng mga pulis kaya nakauwi rin ito agad at sumabay na ng pagkain kina Mizuki. Kinabukasan habang papasok sa trabaho ay muling nagkasabay sa tren ang lalaki at ang babae. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa kanyang nagawa at tinanggap naman iyon ng babae. Dahil hindi pa nakakapagpasalamat kay Kentaro, sinabi ng babae na matatagpuan yun ng lalaki sa pinagtatrabahoan yun, sa Yamato Construction, at mapapansin na bahagyang nanlaki ang mata ng lalaki. Samantala, habang magkasama sina Tanaka at Kentaro pagkatapos ng mga itong kumustahin ang itinayong bagong building sa ilalim ng proyekto ng Yamato Construction, isinama ni Tanaka si Kentaro papunta sa bago nitong mga customer. Kinagabihan, habang hinihintay ni Kentaro si Tanaka ay napatingin ito dahil gulat na gulat iyon habang may kausap sa telepono. Agad na ibinalita ni Tanaka na may kumuha kay Kentaro para sa bagong itatayong supermarket na tatawaging Oshikiya, at nagkakahalaga iyon ng 2 bilyong yen. Bilang selebrasyon ay niyaya ni Tanaka si Kentaro na uminom. Habang naglalakad ang dalawa ay nakita sila ni Mr. Mita kaya nakasama nila iyon papunta sa bar. Nagulat si Kentaro nang salubungin sila ng babaeng tinulungan niya, at kakilala pa iyon ni Mr. Mita. Sama-sama silang uminom at doon ay napansin ni Mr. Mita na kursunada ni Masuzo si Kentaro. Dahil doon ay nanalo si Mr. Mita ng 100 milyong yen mula sa postahan nila ni Masuzo, na may in-love iyon sa isasamang lalaki ni Mr. Mita. Walang imik at walang kibo si Kentaro sa kanyang kinauupuan nang marinig nito na iuuwi siya ni Masuzo. Ngunit bago yun ay sinigurado muna ni Mr. Mita na walang karelasyon si Kentaro. Dahil wala namang sabit kay Kentaro ay isinama na nga ito ni Masuzo sa bahay niya. Pagkarating pa lang doon ay may nangyari na agad sa dalawa sapagkat kursunada rin ni Kentaro si Masuzo. Napanaginipan naman nito ang kanyang asawa na binibigyan siya ng basbas na makipagrelasyon muli, kaya kinabukasan ng magising si Kentaro ay hindi na ito nakapagpigil at umamin na kay Masuzo habang kumakain ng almusal. Walang ano-ano ay biglang dumating sa bahay ang 14 anyos na anak ni Masuzo na nagngangalang Mimi. Pagkatapos yun ay pumasok na muli si Kentaro at kasama sina Tanaka ay nakipagkita sila sa executive director ng Oshikiya. General manager pala doon ang lalaking namboso kay Masuzo na si Matsoy, at ito ang nagbigay kay Kentaro ng proyektong iyon. Nang matapos ang pagpupulong nila ay agad na nagpasalamat si Kentaro kay Matsoy, ngunit para kay Matsoy ay siya ang dapat magpasalamat kay Kentaro. Makalipas ang ilang linggo, dahil sa pagkamatay ni Tadakoro ay dumalaw ang mga taga-Yamato Construction, kabilang na ang presidente na si Kurakawa. Usap-usapan sa opisina na pagpapakamatay ang dahilan, ngunit hindi na nila ipinapakalat ang ganong balita bilang respeto na rin sa pamilya nito. Ipinatawag ng presidente si Ishikawa upang sabihin na ipadala si Kentaro sa isa sa kanilang construction site sa Mount Kausen Tunnel.
Nag-alinlangan si Ishikawa sa nais ng presidente ngunit wala itong ibang magagawa kundi ang sumunod sa utos kaya ipinatawag nito si Kentaro. Para kay Tanaka ay hindi magandang ideya na ipadala si Kentaro sa construction site lalo na at baguhan pa lang iyon at wala pang alam. Tandang-tanda pa ni Tanaka ang nangyari sa kanya noong una rin siyang ipadala sa site. Hindi niya nakasundo ang mga trabahador at ilang beses niyang inisip na umalis na lang hanggang sa sugodi na siya ng foreman dala ang bomba. Iniisip nilang iyon din marahil ang dahilan ng pagpapakamatay ni Tadakoro. Gayunpaman dahil si Kentaro iyon ay iniisip din ni Tanaka na baka kayanin naman yun ito, at siguro umano ay sinusubok lang ng presidente si Kentaro. Nag-ayos na si Kentaro ng mga dadalhin niyang gamit at ipinahabilan muna si Ryute kina Mizuki. Bago tuluyang umalis ay tinanong muna ni Mizuki kung nabasa na ni Kentaro ang tuntunin mula sa General Affairs bago siya pumunta sa construction site. Dahil hindi pa niya iyon nababasa ay pinaalalahanan siya ni Mizuki na hindi niya iyon dapat binabalewala. Pumunta na si Kentaro sa terminal ng tren, at dumating doon si Kurakawa para sabihin sa kanya na kung may gusto siyang banatan doon ay gawin lang niya, bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kasamahan nilang si Tadakoro. Hindi na nagsalita si Kentaro at tuluyan ang sumakay sa tren. Doon niya binasa ang nilalaman ng tuntunin. Doon nalaman ni Kentaro na lampas na ng 2 buwan mula sa inaasahang date na matatapos ang proyekto, at ang tungkol sa pagbabanta ng Hitotsubashi Civil Engineering sa Yamato Construction. Ang Hitotsubashi ang may pangkalahatang kontrol sa proyekto, at humihingi ang mga ito ng ilang daang milyong yen bilang kabayaran mula sa Yamato Construction, at ginagamit ang pagkaantala ng proyekto bilang dahilan. Maya-maya pa ay isang lalaki ang sumando kay Kentaro para ihatid ito sa site. Ngunit nang makita nito ang pambabastos ng isang lalaki sa isang babae na pilit humihingi ng tulong ay bumaba ito at ihinampas ang mukha ng lalaki sa isang puno. Dahil doon ay bumaba ang 2 pang lalaki na nasa truck na pawang mga taga-Hitotsubashi at sinundo ang kasamahan nilang nawala ng malay. Nakarating na si Kentaro sa construction site at nadatnan niya ang petex ng mga manggagawa. Ayon kay Mr. Yamato, sangkot si Oshima sa proyekto, at ginamit niya ang Hitotsubashi bilang engineering constructor para gumawa ng maruming pera. Tumiretso si Kentaro sa opisina para magpakilala at sabihing magtatrabaho na rin siya doon simula ngayon. Kinwestiyon ni Kentaro ang isang lalaki tungkol sa pagkaantala ng proyekto at ang mga trabahador na walang ginagawa at animoy nasa bakasyon. Sumabat ang presidente ng Hitotsubashi at sinabing nakadepende sa sagot na dala ni Kentaro ang pagsisimula ng trabaho. Dahil doon ay sinabi ni Kentaro na ang sagot ng head office ay ang tapusin ng tama sa oras ang trabaho. Dagdag pa nito na kung hindi umano kikilos ang mga iyon ay papwersahin niya ang mga iyon. Lumapit ang presidente kay Kentaro at nagkunwaring makikipagkamay at humihingi ng paumanhin, ngunit nang iabot ni Kentaro ang kamay niya ay agad yung pinisil ng lalaki hanggang sa mabaalian si Kentaro. Ayon sa presidente ay tumutupad naman sila pero ang Yamato Construction ang hindi tumupad sa usapan nila. Wala ang mga itong pakialam kung nagbago na ang presidente ng kumpanya, basta ang mahalaga ay tumupad umano ang mga iyon sa napagkasundoan. Nagmamatigas na sinabi ng presidente na hindi sila kikilos hanggat hindi tumutupad ang Yamato Construction, at wala umanong kwenta ang pagkuha ng bagong subconstructor dahil hindi nila hahayaan ang mga iyon na makapasok sa site. Sinubukan ni Kentaro na sagodin ang presidente, ngunit masyado iyong malakas kumpara sa kanya kaya wala siyang nagawa. Dahil doon ay ipinag-utos ng presidente na lagyan ng bomba ang tunnel at pasabugan iyon kasama si Kentaro. Agad na nakarating sa chairman ang nangyari kay Kentaro kaya naisip nito na hindi nga magandang ideya na ipadala ang isang baguhan sa site. Nakatanggap ang chairman ng tawag mula kay Mr. Mita na humihingi ng paumanhin tungkol sa dating presidente na si Oshima. Sinabi nito na tatayo si Oshima bilang kandidato ng partido ng Zenshin para sa kapulungan ng mga kinatawan. Dahil doon ay hindi na umano iyon kayang abutin ni Mr. Mita, at dagdag pa nito na hindi niya maisip kung paano mapapamahalaan ni Oshima ang paglulunsad ng kampanya. Samantala, nagtungo si President Kurakawa sa construction site upang ibigay na ang halaga na hinihingi ng Hitotsubashi, kapalit ng pagtutuloy ng mga ito ng kanilang trabaho upang matapos na ang proyekto. Sinabi rin ni Kurakawa na sundin ang mga tagubilin ni Kentaro na siyang tagapangasiwa ng site na iyon. Inalis na rin ni Kurakawa si Okazaki sa pwesto bilang pinuno ng opisina dahil kasabwat ito ni Oshima sa pangungulimbat ng pera. Sa ospital, binisita si Kentaro ng lalaking nagpakilala bilang Kimura na taga Hasshu League Juto Branch. Humingi ito ng paumanhin kay Kentaro na dating pinuno ng Hasshu League dahil nag-alinlangan umano ito na sabihin sa Hasshu Gang ang tungkol sa insidente kahapon dahil ang totoo ay may utang na loob ito sa presidente ng Hitotsubashi.
Gayunpaman, hindi rin naman gusto ni Kentaro na malaman pa ng Hatsugang ang tungkol doon. Bilang nagtatrabaho sa Hitotsubashi, inalam ni Kentaro mula kay Kimura ang dahilan ng kaguluhan sa pagitan ng Yamato Construction at Hitotsubashi. Doon nalaman ni Kentaro na ang Yamato Construction nga ang may kasalanan dahil sa panloloko ng dating presidente na si Oshima tungkol sa ibibigay nitong kabayaran sa Hitotsubashi. Maya-maya pa ay dumating doon si Kurakawa upang ibalita na binayaran na niya ang Hitotsubashi, bagay na hindi nagustuhan ni Kentaro. Para kay Kurakawa ay aksaya nga lang yun sa pera kaya naisip nito na ipadala si Kentaro sa site sa pag-aakalang matatalo at matatakot ni Kentaro ang Hitotsubashi at hindi na nila kakailanganin pang bamayad ng 250 milyong yen. Gayunpaman, ipinagbili na lang ng presidente na magpagaling na si Kentaro at tapusin na ang proyekto sa loob ng ibinigay na panahon. Habang nagbabasa si Mr. Mita ng balita sa dyaryo, itinuro ng isang tauhan nito ang litrato ng isang modelo na laman umano ng usap-usapan ngayon at sinabing anak iyon ni Masuzu. Kinahapunan ay dumating na si Kentaro sa construction site at agad na ipinag-utos sa presidente na tipunin ang mga trabahador nito. Pagkatapos ay nakipagkamay ito sa presidente. Doon niya ibinalik ng mas higit pa ang ginawa nito sa kamay niya, at sinabing huwag nitong ipahamak ang mga tauhan nito sapagkat nagtatrabaho ang mga iyon ng walang suot na helmet. Dahil sa ginawa ni Kentaro ay susugod sana ang mga tauhan ng presidente kaya agad nitong pinigilan ang mga iyon. Isa pa ay ipinag-utos din ni Kentaro na hatiin sa 2 ang bilang ng mga trabahador upang may makapagtrabaho sa umaga at meron din sa gabi, nang sa gayon ay mabilis nilang matatapos ang proyekto. Sa opisina, napatanong kay Kaminaga ang isang lalaki kung anong klaseng tao ba si Kentaro. Sumagot ito at sinabing hindi niya alam kung gaano katagal pa ang aabutin pero iyon umano ang magiging pinuno ng Yamato Construction balang araw. Laking tuwa naman ni Kentaro nang makita na makakasama niya si Kaminaga sa site nang biglang dumating ang presidente ng Hitotsubashi na mabilis na nakagawa ng listahan ng hinating grupo ng mga trabahador, at nagkasundo na tuparin nila ang kani-kanilang mga responsibilidad para sa proyekto. Samantala, matapos makipagkita ni President Kurakawa sa Undersecretary ng Ministry of Construction sa hardin, na siyang pinagtatrabahoan ni Masuzu ay nabanggit nito na si Kentaro ay bahagyang nasugatan. Dahil doon ay agad na nag-impake si Masuzu upang sundan si Kentaro sa site. Habang patuloy ang pagtatrabaho sa construction site, biglang nagkaroon ng pagguho ng lupa dahil sa lindol kaya agad na nagsipagtakbuhan ang mga trabahador at kasabay niyon ay pinatunog nila ang sirena bilang alarma. Nataranta ang iba habang matapang na sumuong si Kentaro papasok sa tunnel. Sa kabila ng kondisyon ng kamay ni Kentaro ay hindi ito nag-atubiling tulungan ang mga naipit na trabahador sa loob. Matapos mailigtas si Higuchi mula sa pagkakaipit sa malaking bato ay agad silang lumabas. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kabayanihan ni Kentaro dahil may humigit kumulang pa sa 13 katao ang naipit sa loob, kaya ipinag-utos ni Kentaro kay Matsumoto na tumawag na ng mga ambulansya. Tumulong na rin ang iba pang mga trabahador sa pagligtas sa mga kasamahan nila. Nakarating na sina Masuzu sa site at laking gulat ng mag-ina sa nadatnan nilang sitwasyon. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Masuzu nang makita nito na ligtas si Kentaro kaya agad niya iyong niyakap. Samantala, pagkatapos ng pagre-rescue ay napansin ng isang lalaki na si Mimi ang nasa magazine na dala niya kaya pinagkaguluhan iyon sa site. Nakilala naman ni Shingo si Masuzu na asawa ng namayapa niyang kaibigan na si Kuroda kaya napaluhod ito habang umiiyak dahil naalala nito ang nakaraan na para bang kailan lang. Maya-maya pa ay nagpaalam muna si Masuzu kay Shingo para sumama kay Kentaro. Habang naglalakad ang mga iyon ay napapaisip ang mga trabahador kung anong ugnayan ng dalawa. Nang makarating sa silid, habang nag-uusap-usap ang tatlo ay may dumating na isang babae, ngunit nang makita sila nyon ay agad din itong umalis. Dahil doon ay inisip ni Masuzu na kasintahan iyon ni Kentaro. Nang sumunod na araw, matapos sumabog ang ginagamit na dinamita ay laking tuwa ng mga trabahador nang sa wakas ay makita na nila ang kabilang dulo ng ginagawa nilang tunnel. Ibig sabihin ay konti na lang ang tatrabahoin nila at aabot sila sa itinakdang panahon, bagay na ikinatuwa ng mga ito. Sa opisina ni President Kurakawa, kinumpirma ni Ishikawa na nagpakamatay nga si Tadakoro dahil sa natagpo ang sulat ng pamilya nito. Nakasaad doon na ang totoong dahilan ni Tadakoro ay ang malubha nitong sakit na kahit operahan ay wala nang magagawa. Maya-maya pa ay dumating naman ang chairman sa opisina kaya lumabas na si Ishikawa. Binati nito si Kurakawa dahil natapos ang Mount Kausen Tunnel sa ibinigay na panahon. Ngunit dismayado nitong ipinakita ang mga litrato na sinapak ni Kentaro ang 3 trabahador sa oras mismo ng seremonya ng pagtatapos ng proyekto.
Ipinaliwanag ni Kurokawa sa chairman ang totoong pangyayari at sinabing iyon ay dahil noong unang araw na dumating si Kentaro sa construction site ay nakita niyon ang tatlo na sinasamantala ang isang dalaga. Sa katunayan, ng mga oras na sapakin ni Kentaro ang tatlo ay pabor pa iyon sa presidente na si Shingo dahil iyon din ang nais nitong gawin sa tatlo matapos malaman ang nangyari. Humingi ng paumanhin kay Kentaro ang tatlo, at maging si Shingo dahil umano sa kapabayaan niya sa mga tauhan niya. Napakamot na lang ang chairman sa kanyang ulo at sinabing hindi talaga nag-iisip si Kentaro bago kumilos. Iyon ay dahil nahihiya ang chairman sa mga bisita dahil sa inasal ni Kentaro sa harap ng mga iyon sa mismong araw ng seremonya. Samantala, umiiyak si Ryuta habang mag-isang naglalaro dahil namimiss na nito ang kanyang papa. Nakita siya ni Kazuki na kalalabas lang galing eskwelahan. Dahil sa awa ay inaya siya niyo na maglaro pero laking tuwa ni Ryuta nang makita ang pagdating ng kanyang ama na ilang buwan niyang hindi nakasama.